Axibella was a perfect daughter, an excellent student, and a promising future architect. But she had a wild side her parents didn't know about. Hindi rin alam ng mga magulang niya na may boyfriend siya. Honestly, Axibella used to be a really good girl. Pero sinira siya ng first love niyang si Jackson Rivera. Walang ibang nakakaintindi sa sakit na naranasan niya. Maliban kay Knox, na sinaktan naman ng malditang kakambal ni Jackson na si Jillian. Nang malaman ni Axibella na hinahabol na ngayon ni Jillian si Knox, naisip niyang gamitin si Knox. Ang di alam ni Knox, habang may namumuong magandang pagtitinginan sa kanila ay ginagamit niya ito para sabay na pasakitan ng kambal. Eventually, Axibella's plan backfired on her. Nang malaman ni Knox na ginagamit niya ito para sa kanyang paghihiganti, natural lang na nagalit ito at iniwan siya. Pero handa siyang gawin ang lahat, magbalik lang si Knox sa buhay niya. Alam mo kung nagpapamiss ka lang, oo na, sige na, namimiss na kita. Hindi alam ni Resen kung bakit titig na titig siya sa coffee for the broken heart. Nakaratula sa coffee shop na iyon na may kakaibang pangalan, Lunatics Cafe. Bumungis-ngis si Resen at bago pa niya namalayan, nasa loob na siya ng shop. Pero pagbukas pa lamang niya ng pinto ay natumba na siya dala ng kalasingan. Nagkanda buhol-buhol yata ang mga binti niya. Mom, are you okay? Tanong na isa sa dalawang babaeng empleyada ng coffee shop na sumalo sa kanya, kaya hindi niya namalayang natumba sa sahig. Noon lang rumihistro sa isip ni Resen ang tanong. Bumungis-ngis uli siya. Pero nahimigan na niya ang pait sa kanyang boses sa pagkakataong iyon. I'm not okay. Kung pwede nga lang, makalimutan ko tong lecheng lalaki na to sa buhay ko. Napaiyak na siya. Ang kapal-kapal ng mukha niya gawin sa akin to. Ma'am, calm down. Magkape muna kayo para may mas kayo. Nagpatangay na lang si Resen nang akayin siya ng dalawang empleyada papunta sa single city na pandalawang mesa. Narinig niya nagpaalam ang mga ito para daw ikuha siya ng kape. Dala ng pagkahilo, niyuk-yuk niya ang ulo sa mesa. Maya-maya ay naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan sa kinauupuan pero hindi niya maimulat ang mga mata. Hinayaan na niya dahil pakiramdam naman niya nasa ligtas siyang lugar. Hindi alam ni Resen kung gaano siya katagal na nakatulog. Nang magising, napansin niya medyo maliwanag na sa labas at nagliligpit na mga staff ng coffee shop. Inassume niyang nasa coffee shop siya dahil sa aroma ng kape sa paligid. Hinitian siya ng mga babaeng empleyada na may tinawag na Miss Lucky. Shit, where the hell am I? Tanong ni Resen sa sarili pagkabangon. Noon lang niya napansin na may nakabalot ng kumot sa katawan niya. Napahawak siya sa sentido na may pumitik doon. Damn, hangover. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa kanya ng babaeng Lucky ang nakasulat sa pangalan na nakabit sa nameplate sa uniforme nito. May bit-bit itong tray na naglalaman ng kape at sandwich. Mag-breakfast muna kayo. Base sa aura at tindig ng babae, na-conclude ni Resen na ito ang manager ng coffee shop. At nakasulat ang posisyon ng babae sa ilalim ng nameplate nito. Magtatanong sana siya kung nasaan siya eksakto pero nang maamoy ang aroma ng kape, kumulo ang sikmura niya. Napaungol siya nang hindi makapasa bulsa ng pantalon niya ang wallet. Miss, I'm really grateful to you for taking care of me last night. Saka dito sa breakfast na hinanda nyo for me. But I don't have any cash right now. Kung pwede sana magpapasundo muna ako, tapos babalik ako to pay. No need, ma'am. Nakangiting sansalan ni Lucky sa sinasabi ni Resen. The snacks are free. Lahat ng first-timer dito sa Lunatics Cafe ay entitled sa free snacks. Napakurap-kurap si Resen. Parang free taste, ganon? Nakangiting tumangulang si Lucky.
Hindi siya mahilig sa libre. Pero nang makita ang cute na teddy bear art sa ibabaw ng coffee latte, hindi na siya tumanggi. Napangiti pa siya. Thank you. You're welcome. Enjoy your coffee. Nakangiting sabi ni Loki bago nagpaalam. Bumuntong hininga si Resen. Kahiya-hiya ang nangyari sa kanya pero mukha namang hindi galit sa kanya mga staff sa coffee shop na naabala niya. Ininom niya ang kape para mahimasmasan na. The coffee warmed her heart somehow. Paubos na siya ng iniinom ng mapansin ng sulat na nakaipit sa platito. Binuklat niya yun at binasa. Don't ever play with people's feelings. You will end up broken in the end instead. Axivela. Natahimik si Resen. Siya ang napaglaruan ng feelings. Nasakdan din kaya ang lecheng lalaki na nanakit sa kanya gaya ng sinasabi sa sulat?